verse 8 to 10. Tayo po muna ay Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, muli na sa umagang ito, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay dinala niyo po sa lugar na ito. Upang kayo po ay aming patuloy na maitaas, mapapurihan, Panginoon. Lord, diningin ko po, Panginoon, namin ang inyong pong paggabay. Kayo po, O Diyos, ang siyang manguna sa bawat isa po sa amin. Tulungan po kami, Panginoon, na ang bawat po namin mapagbubulay-bulayan ay tumatak sa aming mga puso at isipan at napakalaga, mamutawi sa aming mga labi at makita, Panginoon, sa aming mga buhay. Pinabalik po namin, O Diyos, sa inyo ang pinakamatas na papuri, pasasalamat at siyang karapat-dapat sa inyo lamang. Silihan niyo po, Diyos, ang aming dalangin na ito sa patnubay ng banal na Espiritu, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ayan. Bali, ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa kaligtasan na makikita po natin sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 8 to 10. Ayan, sabi ito doon po sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Sa verse 9, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, niya tayo para sa mabubuting gawa gawin natin. Ayan, purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na kasulatan. Napakalaga bilang isang na makamtan mo yung kaligtasan. Amen po ba? Kaligtasan na hindi lamang ito makikita o makakamtan sa gagawin ng kapwa mo tao. Napakalaga na mayroon po tayong assurance of salvation. Napakalaga na mayroon tayong pinanghahawakan at alam natin na tayo ay ligtas. Gayun pa man, minsan may mga napag-uusapan patungkol sa kaligtasan. Ito po yung minsan malaking usapin patungkol sa once saved, always saved. Ayan, kapag pinanghahawakan mong ligtas ka na, ay ligtas ka na. Pero isang napakasimpleng maaaring sabihin natin yung kaligtasan na yon, maaari bang mawala? Simpleng kasagutan, siyempre, kapag ka hindi ka na sumunod sa Diyos at hindi ka na sumasampalataya sa tunay na Diyos. Di ba po? Kaya napakalaga na alam po natin na tayo po ay mga ligtas na. So, mayroon po tayong isang kwento patungkol sa kaligtasan. Mayroon pong isang bata na usually, ang mga bata, mahilig pong maglaro ang mga yan. Ayan, pumunta siya sa isang ilog, naglalaro. Yung ilog na yun, mayroong ginagawang tulay doon. Mayroon ka doon, pumunta siya, naglaro. Sa pagsakay niya sa bangka, nais na niyang maligo doon sa ilog. Tatalon na siya. Pero dahil mag-isa lamang siya, ay hindi siya tumalon. Dumating yung mas may edad sa kanya na kanyang kaibigan. Ayan, so nagkayayaan sila. Sabi na itong mas bata, tatalon ako. Sabi nung mas may edad sa kanya, sige, tumalon itong bata. Pagtalon po niya, hindi niya inaasa na malalim pala yun. So, at hindi siya marunong maglangoy. So, natakot yun. So, alam yung, di ko alam kung nakasaksi na kayo ng isang tao o batang nalulunod, siyempre hindi marunong lumangoy yan, talagang gagawin niya kung anong galaw niya. Buti na lang, yung kaibigan niya yon ay marunong lumangoy. Kinuha niya yon, niligtas niya. So, sabi niya, bakit ka tumalon? Kasi akala ko, mababaw lang. Sinabi ko naman sa iyo, natatalon ka. Sabi naman ng isa, kasi ang alam ko, marunong kang lumangoy. Ay, dito yung pumapasok yung pag-akala, madalas pag-akala mali. Di ba po? Nagkakalaan silang dalawa. Tumalon yung isa, akala niya mababaw lang. Pero malalim, hindi marunong lumangoy yung isa. Akala niya, marunong lumangoy, pero hindi pala marunong. So yung batang ito, dumaan ang panahon, nagbinata. Ayan. Dumating din sa puntong nagkaroon ng mga kaibigan, mga barkada, natutong magbisyo.
natutong mag-inom. May time na pumunta sila ng dagat. Ayan, nag-inuman. So sa probinsya, mayroon pong mga tinatawag doong salbabida. Yun yung interior ng sasakyan, malaking sasakyan. Yun po yung pinapaupahan upang gamitin ng mga naliligo. Doon yung ginagawa nilang salbabida talaga. So yung itong binatang ito, dahil medyo nakainom, nagrenta siya, sumakay, sinampay yung dalawang binti, yung, yung ulo, dinagansa. So palutang-lutang sila, tapos ganyan-ganyan. Medyo nakaiglip. Hindi niya namalayan, napalayo na siya sa mga tao. Nung medyo nagising siya, pagtingin niya, wala na yung napi niya. Nung lumingon siya sa malayo, mga kulang-kulang 100 meters, ang mga taong nando na naipon ay nakatikin sa kanya. Sigawan na, halika dito, malalim na yan. So, nalimpungatan ito. So, tinry niyang ilusong ang kanyang mga binti, hindi na maabot kasi malalim na. So, may mabuti na lang, may isang magandang loob, marunong lumangoy, pinunto at niligtas. Ayan, so yung taong ito ay nakaranas ng kaligtasan, niligtas ng kapwa niya tao. So, ang tanging nasambit ng batang ito, ng binatang ito, magkaiba namang tao yung sumagip sa kanya, ay maraming salamat. Kung mayroong taong gumagawa sa kapwa-tao ng ganon, abot-abot ang magiging pwedeng mong gawing pasasalamat sa taong ito. Siguro kung mayroon kang pwedeng ibigay, bibigay mo para lang pasalamatan siya. Hindi lamang bibigkasin ng iyong labi. So dahil sa kanyang pagiging kabataan, ang tanging nasambit niya, ay salamat ko, niligtas mo ako. Ayan, yung isa naman, dahil hindi niya gaano kilala, nagpasama ng kanyang mga kaibigan. Yun yung isang paraan, masasabi nating kaligtasan. Pero hindi po ito maikukumpara kailanman sa kaligtasan na kayang ipagkaloob sa Diyos. Ayan. Alam niyo po kung sino yung taong yon na nalunod, muntik ng malunod, niligtas ng tao. Walang yung taong nakatayo sa inyong harapan. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi po, kapag dito sa verse na ito, pwede nating bigyan ng title na Saved by Grace to Serve with Purpose. O Saved to Serve. So ngayon ko lang na-realize, sa tinagal-tagal ng panahon, na tumatak sa isip ko, pag dumating yung panahon, makita ko yung taong kilala ko yun, yung una, kabaryo namin. Sabi ko, pag dumating ang panahon, gaganti ako sa kanya, magpapasalamat ako sa kanya, kasi utang ko sa kanya ang aking buhay. Yun yung naging mindset ko. Pero sa panahong ito, doon ko na-realize na walang ibang nagligtas talaga sa akin, kundi ang Diyos. Maaari ang taong ito ay ginamit ng Panginoon upang ako ay maligtas at ang kaligtasan yon ay may purpose. Yung panahon na yon na ako po niligtas ng kapwa ko tao, ay yun yung panahon na hindi ko kilala ang Diyos. Yun yung panahon na naglalangoy din ako sa kasalanan. Na yung daan ko patungong impyerno na kamatayan pala, ay alam ko kulang yung salitang magpasalamat sa Diyos. Kaya nung makilala ko ang Diyos, sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kaya yun yung isang dapat maging mindset natin na kapag alam natin na ligtas tayo, ay mayroon tayong eagerness, pagnanais na maglingkod sa Diyos. Di ba po? Kaya ngayon ko na-realize na pag yung kaligtasan na yun, mayroon palang plano sa akin si Lord. At hindi nayaan na babalik na ako sa labok na pinanggalingan ko. Ako naniniwala ng bawat kung meron man sa inyo na nakaranas ng ganong masasabing dumaan sa bingit ng kamatayan, ay lubos-lubos ang maaaring pagpapasalamat nyo sa tao, lalo na dapat sa Diyos. Di ba po? Kaya napakalaga na alam po natin na lagi dapat bumabalik sa Diyos. Ang pagpapasalamat lagi una sa Diyos. Kasi kapag hindi mo talaga kilala ng lubusan na tunay ang Diyos, ay siyempre may pagkakataon na yung taong nagligtas sa iyo, baka dumating sa point na sasabihin mo, ibibigay ko rin sa iyo ang aking buhay. Diba? Pero yung pagpapasalamat sa tao na gumawa sa iyo ng kabutihan, ay siyempre dapat mayroon din bibigkasin yung labi na pagpapasalamat sa Kanya. So kung ano yung pagnanais mong pasalamatan ang tao na nagligtas sa iyo,
dapat mas higit pa ang gawin mong pagpapasalamat sa Diyos na nagbigay sa iyo ng kaligtasan. Ayan, so napakalaga po yun. Kasi makikita po natin, kapag gumagawa ka ng mabuti sa tao, napakalaki ng posibilidad na gagawin rin sila ng kabutihan sa iyo. Ito yung sinasabing ko, ano yung tinanim, may aanihin. Di ba po? Napakalaga na mabuti lagi ang ating ginagawa. Pagdating sa salitang kabutihan, kapag ka napakabuti mo ba at hindi ka kumikilala sa Diyos, makakamtan mo kaya ang kaligtasan na pwede ibigay sa iyo ng Diyos. Kahit anong gawin mong kabutihan sa iyong kapwa, kahit nga yung nangyari sa akin na niligtas ako ng aking kapwa, pero pag hindi ka kumikilala sa Diyos, sayang. Kaya sabi ko, pag nagkaroon at nilob ng pagkakataon, makita ko yung taong yun. At dumating yung point na halimbawa siya malulunod, bibigyan ko siya ng lubid. Kasi hanggang ngayon, hindi ako marunong lumangoy. Opo, yun yung reason kaya hindi ko na ninais mag-practice maglangoy. Kasi nagkaroon ba ako, ano bang tawag doon, yung phobia, takot. Kasi muntik nga ako mamatay dahil sa hindi marunong lumangoy. Naalala ko nga po yung pinuntan po natin na dapat maliligo. Una, dahil nakita ko po yung may pool sa tabi, mayroong kapatid po tayo na tinanong ko, bro, marunong ka bang lumangoy? Alam niyo po ba kung anong sagot niya? Alam mo bro, pag tumalon ako sa tubig, automatic lulutang ako, sabi niya. Brother Chi. Natuwa na ako. So, tinanong ko po rin po ang ating mga pastor, Pastor, marunong po ba kayo lumangoy? Sabi niya, konti. Lahat po ba kayo marunong lumangoy? Napakalaga yon. Malaga rin po yan. Gayunpaman, marunong ka lumangoy, hindi. Kapag ang Lord ang magliligtas sa iyo, maliligtas ka talaga. Ayan, so base po dito sa ating text na ating binasa sa Kalatang Efeso, chapter 2, 8 to 10. Ito po isang mga na captures the heart of the gospel. Salvation by grace through faith unto good works. These 3 verses summarize how we are saved, shaped, and sent. Yung kaligtasan na ating tinanggap, dapat mayroon po tayong dapat ginagawa upang mapaglingkuran ang ating tunay na Diyos. So, kung mayroon kayong mga nagiging testimonies na masasabing napunta kayo sa halimbawa bingit ng kamatayan at ikaw ay naligtas, walang ibang nagligtas kayo kundi ang Diyos lamang. Maaring may tao, pero laging bumabalik sa Diyos. Ang pagpapasalamat natin dapat ay sa Diyos. So, mayroon lang po tayong outline po dito na atin pong tatalakayin. Excuse me. Ito po ay the source of salvation is God's grace. The system of salvation is through faith. So, the secret of salvation is God's gift. So, the success of salvation is God's words. Pag sinabing naligtas tayo, ay hindi po ito sa sarili nating mga gawa. Hindi po ito dahil mabuti ka, hindi ito dahil napakabuti mong tao, ano yung mga ginagawa mong kabutihan, hindi ito magliligtas sa iyo. Kundi ang kaligtasan na ating natanggap ay nagmula lamang sa Diyos sa pamamagitan ng biyaya. Ano itong biyaya? Ito yung biyaya. Pag sinabi kasing biyaya, ibigay sa iyo ng Diyos na wala kang ginawa. Kaya sinasabi doon sa mga kabuuan ng verses na ito na nakamtan mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya para walang may pagmamalaki ang sino man. Naligtas ka sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa sarili mong mga gawa. Yung mga mabubuting gawa, sumunod na lang yon. Bunga na lang ng pagkakaligtas mo at pagsunod mo sa Diyos. Ayon. So the source of salvation is God's grace, biyaya ng Panginoon. Ibinigay niya ng libre sa atin. Kaya napakapalad po natin. Dahil sa panahon natin ngayon na nakikita natin ang pagbabago ng panahon, nakamtan natin ang kaligtasan na nagmumula talaga sa tunay na Diyos at hindi mula sa tao. Biyaya na libre ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So, grace means unmerited favor.
God giving us what we do most deserve, we do not deserve. We were dead in sin. Sa ating pagiging mga makasalanan, ay actually talagang hindi po tayo deserving makamtan ang kaligtasan natin na ito. Bakit? Dahil tayo po ay mga makasalanan. Mayroon po ba sa inyo na hindi kayang aminin na siya nagkakasala? Kasi pag hindi mo kaya, kapatid, na ikaw ay nagkakasala at nagkakamali, kahit sabihin mo na Kristiyano ka na, dinadaya mo ang iyong sarili. Kaya napakalaga na nalalaman mo kung ano yung tama at mali at kung ano ang mabuti at masama. Di ba? Kaya napakalaga na humingi ka ng tawad sa Diyos. At hindi sapat ang paghingi ng tawad sa Diyos. Hindi sapat ang pagsisisi. Kapag nagsisi ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, dapat lumalayo ka doon sa maling gawa na inihingi mo ng kapatawaran sa Diyos. Kaya napakalaga na alam mo kung ano ang tama at mali kasi baka mamaya yung mga actions mo, mga ginagawa mo, ay hindi mo namamalayan, mali na pala ito. Na kumukontra doon sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kaligtasan. Dito doon sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 1, ang sabi dito, at kayo ay binuhay niya, nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsuway at kasalanan. Malinaw na sinasabi sa aklat ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Libre ipinagkaloob ng Panginoong Jesus ito, na makikita din natin sa ibang mga talata, na sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Tanging siya lamang ang daan, siya lamang din nagbigay ng kaligtasan sa bawat isa po sa atin. So yung mga kasalanan na ito, pag-usapan natin yung iba't ibang mga nagiging kasalanan ng tao, kaya hindi nagiging deserving sa biyaya na ipinagkaloob ng Diyos na ito. Kaya kailangan nating bumawi sa Diyos. Huwag mong sabing, salamat sa Panginoon kasi kahit na hindi ako dumadalo sa mga gawain na ito, you should. Dapat gawin mo yung mo, na paglingkuran mo ang Diyos. Baka mamaya, akala mo okay ka lang, isipin nyo, may pagdidisiplina ng Panginoon. Kailan ka pa magiging masigasig sa paglilingkod sa Lord? Kapag mayroon ka na bang sakit, dumating na sa point na hindi mo na kaya. Kapag tayo pa ay nasa kalakasan, ito yung pagkakataon na dapat mas lalo nating naisin maglingkod sa Diyos. Kaya yung biyaya at kaligtasan na ipinagkaloob niya sa atin, kailangan dapat at mas malaga na suklian po natin. Ano yung mga kasalanan sa panahon natin ngayon? Yung mga idols, yung mga Diyos-Diyosan, ano yung pumapasok sa isip ng bawat isa? Minsan, kadalasan yung iba, ay yung Diyos-Diyosan, yung mga ribulto, yung mga ginawa ng kamay. Pero ano yung mga modern idolatry sa panahon natin ngayon? Pumapasok dyan yung materialism. Pumapasok dyan yung pride and career. Na mas nabibigyan ng tao ng mas maraming oras kaysa sa Diyos. Na hindi nila namamalayan, nalalayo na sila sa Diyos. Even the worshiping humans, may mga taong ganun. Alam niyo, may mga taong hindi ko naman nilalat, may mga politiko, mayroon silang mga sinasabing tao killer. Pag sinabing itumba mo, itutumba nila to. Dumarating na sa point na parang Diyos na nila yung mga taong ito. Mga hitman na tinatawag, na nakakalungkot. Gagawin nila yung mga bagay na yon, parang dumarating na sinasamba nila yung mga taong ito na may sinasabing may kapangyarihan. Saan nagmumulang kapangyarihan na ito kundi sa sanglibutan? Mga maling pag-uutos, maling gawa na kanilang pwedeng o madalas ginagawa na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Modern idolatry, ito yung mga nakasentro ang pamumuhay at mga pananaw sa makasanlibutan. Materialism ito nga. Wala pong masamang magangad po tayo ng mga material na bagay kasi kailangan po natin yan. Lalo na pag hinangad mo yung material na bagay na yon upang gamitin at paglingkuran ang Diyos. Huwag lang dumating sa point na masinangad mo yung material na bagay na yan para sa sarili lamang. Isipin mo para sa pamilya lamang. Hindi. Dapat nakatriangle tayo. Lahat ng ito nakasentro sa Diyos. Di ba po? O kaya pa magkarelasyon ka ngayon, dapat mayroon kayong love triangle. Di ba? Ikaw, ako, at si Lord.
Diba? Dapat ganun tayo. Nakasentro yung buhay para sa Panginoon. Ano pa? Yung pride. Ito yung matinding kalaban ng Kristyano ngayon. Yung napakahirap na nilang magpapatawad. Laging nasasagi ang nakaraan. Nagiging press tuloy yung tanggalin na natin yun. Dapat yung pagpapatawad nagmumula talaga sa Diyos. Kaya sabi nga po ng ating mahal na pastor, hindi sapat. Nakita niyo po yung interpretation dati dito na si Maridel, tapos ang ating mahal na pastor, kalabit-kalabit si Ibe. Diba? Dapat lumayo ka na. Hindi mo munang babalikan yung kasi tulad ng sinasabi sa Biblia, ang diablo ay paligid-ligid lang yan tulad ng umaatungal ng leon na naghahanap ng malalapa, lalo na tayo, mas nagnanais tayong maglingkod sa Diyos. Mas lalo tayong target ng diablo. Kaya dapat yung pride ay maalis na sa ating mga puso't isipan. Huwag mo laging tinitignan yung maling nagagawa ng kapatid mo. Dali mo na lang sa panalangin. Di ba po? Kasi baka mamaya sa kapupunan mo ng mali ng kapatid mo, ay may troso pala sa iyong mata na sinasabi din sa Biblia na sabi mo, tanggalin ko kapatid ang puwing sa iyong mata, pero yung troso nasa mata mo, ay hindi mo nakikita. Kung mayroon mang ganun sa atin dito, ipanalangin mo sa Panginoon, dali mo sa panalangin. Kaya mayroon tayong community prayer, mayroon tayong pagkakaisang pananalangin, may kanya-kanyang lugar, mayroong pagkakaisa, yung nandito. Kaya panalangin talaga ang susi kung paano ang dapat natin na tayo makapamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Dito naman sa career, yung trabaho, ito yung mga taong sobra-sobra na sa pagtatrabaho, na nakalimutan na yung dapat para sa Diyos. Alam niyo po, mayroon ding isang kwento taga sa amin, may isang pamilya, mayroon silang 4 na anak, yung tatay, nag-Saudi. Hanggang doon na lang siya nagkaedad. Yung 3 anak nakapagtapos ng pag-aaral, nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Yung bunso, kumubunso, na ibibigay sa kanya lahat ng gusto niya. Hanggang dumating sa point na high school ito, nag-college, binigay, kumukuha din ng seaman. Kasi yung kuya niya seaman. Ayan, binigay kung anong pangailangan niya. Dahil ang tatay nasa malayo, yung nanay ay siguro marahil busy, hindi na masyadong nabantay itong si bunso. Dumating yung point na nakita niya yung anak. Kinakausap yung puno ng mangga na pangiwi-ngiwi. Yung pala nabangag na, nalulong na sa droga na hindi niya namalayan. Kasi laging binibigyan ng pera, pa, may project, ganito, ganun. Alam niyo po, nakakalungkot na may mga ganung pamilya na nangyayari. Hindi pa na doon natatapos yung kwento. Yung bunsong ito, pinarehab. Naging okay, bumalik, nagkaasawa. Yung tatay, bumalik ng Saudi, nagkaroon ng kanya-kanyang pamilyang kanyang mga kuya at ate, siya nagkapag-asawa, yung bahay na pinundar ng kanyang tatay, ng kanyang magulang, na bungalow, kompleto naman, siya na yung pinatira doon. Ngayon, nung pinatira na siya doon, yung nanay niya tumira somewhere dito sa Metro Manila. Yung mga kapatid niya, may kanya-kanyang pamilya, so siya yung naiwan sa probinsya. Nakakalungkot, bumalik siya sa bisyo na kanyang pinagmulan. Dumating sa point na yung pinsan niya, ninakaw niya yung kambing, naaktuhan siya, binaril sa ulo, patay. Nakakalungkot ang mga istorya ng buhay ng mga pamilya na may mga ganyan. Totoo po ito kasi bilang kasalanan, yung bumaril sa kanya, dati kong naging kainuman. Dati mga tropa. Pero salamat sa Panginoon kasi alam ko ang bawat isa sa atin ay may purpose si Lord. May purpose si Lord sa iyo. Huwag mo sasayangin yung pagkakataon, yung kaligtasan na ibinigay niya sa iyo. Di ba po? Hindi masamang magkaroon ng kaibigan. Mayroon kong kaibigan 2, 3 po kami. Best friends kung tawagin, tropa. Saan man pumunta, sige. Inuman, sige. Alam niyo po, patay na yung 2 yun, na pareha silang nasagasaan, na disgrasya sa motor. Kaya naisip ko yung mga yun, Lord, salamat po. Kasi niligtas mo ako na may purpose. Hindi ko inaasahan na yung taong makasalanan tatayo sa harapan ng mga tao. Kaya yung kaligtasan, na kinikilala mo na ibinigay sa iyo ng Diyos, pag-ingatan mo yan. Masangarin mong maglingkod
sa Diyos na buhay. At huwag mong sasayangin yung pagkakataon. Dapat nandyan yung desire sa puso mo na maglingkod sa tunay na Diyos. So idolatry of self is powered by the lust of the flesh, the lust of the eyes, pride of life. Yun yung tinatamo ng taong maaaring sinasabing mayroong talagang idolatry na hindi niya iniuukol sa Diyos, na idolatry na makasalibot ang buhay. Sa 1 John chapter 2 verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan, ang paglalasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yung makasanlibutang buhay, dapat tinatalikuran. So applications po tayo. Grace reminds us there is no room for pride in salvation. Dapat yung puso mo, si Lord, si Lord, si Lord, yung nasa puso mo. Si Lord lang, at wala nang pride, wala nang pagmamataas. Kasi di ba sabi sa ibang kasulatan, na ang mapagmataas ay binabagsak, ang mapagpakumbaba ay tinataas. Pero kapag tinataas ka ng Lord, dapat manatili kang mapagpakumbaba. Di ba? Ano yung ibang interpretation? Katulad ng palay, na siguro minsan na-share ko na na kapag dumadami yung bunga ay yumuyuko. Yung karunungan na nagmumula sa Diyos, dapat ipagpasalamat at kilalanin galing sa Diyos at hindi sa iyong sarili. Di ba po? Kaya yung salvation ay galing talaga na biyaya ng Diyos na libre na ipinagkaloob niya sa bawat isa po sa atin. Ayun, yung pangalawa, the system of salvation is through faith. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya. So faith is the channel through which grace flows. It's not work we perform, but a trust we place in Christ. Faith means relying completely on what Jesus did. Yung pananampalataya ay dapat pagtibayin po natin. Ang pananampalataya ay isang bagay na paniniwala mo o katiyakan na mangyayari ang iyong inaasahan. Kung babasahin mo yung Hebreo chapter 1, at Hebreo 11 chapter 1 to 39, nandyan yung lahat nakasulat ng mga taong sumampalataya sa Diyos. Maging si Enoch na hindi nakaranas ng kamatayan. Ito yung nakikita ko para sa akin, kung sa inyo rin, natuto yung rapture. Kasi si Enoch, sinasabi dito, kinuha siya ng Diyos. Kinuha siya ng Diyos. Walang nakatala sa Biblia na si Enoch ay nakaranas ng kamatayan. Di ba? Ayan, so yung faith is napakalaga na dapat nating pinanghawakan. Mayroon tayong matibay na pananampalataya sa Diyos. Dalawin natin yung mga materials na pinag-aaralan po natin. Yung 3 categories of faith. Ayan. Number 1 is saving faith. First of faith in Jesus Christ that brings salvation. Ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa ating Panginoon Hesus at hindi kung saan-saan lamang nakukuha. Kaligtasan na libreng ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Doon sa material na yon, mayroon nakasulat doon sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 16, verse 31. Ang sabi dito, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Kung babasahin mo ang verse na ito, hindi ka ganun kapamilyar sa verse na ito, sa Acts chapter 16, verse 31, ang sabi, ulitin ko po, sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at iyong sambayan. Saan nagmula ang mga salitang ito? Sino-sino ang mga nag-uusap dito? Kunin natin sa simula. Si Apostol Pablo at si Silas, nung panahon na yon ay pupunta sa Puok Dalanginan. Ayan, mayroon silang nakasalubong na batang alipin na may kakayang manghula, pero ito ay napupuspos ng masamang espiritu. Ayan, napakalagi ng kinikita ng mga amo. Kaming pera ang kanilang tinatay sa kakayahan ng batang. Ito, mayroon po ba ditong lumalapit sa mga ganyan? Dapat hindi po tayo dumalapit sa mga ganyan, yung mga manghuhula. Saan ba yung simbahan na may mga manghuhula, nandun sila, may mga bara-bara. Nakita ko lang, pero hindi ko pa napupuntahan pa naman. At wala akong balak puntahan.
Yung mga ganong lugar. Yung iba, pag hindi magkaanak, sasayaw-sayaw daw sila doon. Saan ba yun? Para magkaanak. Dapat yung mga ganon, pag may nais ka, sa Lord ka straight lumapit. Hindi sa mga may hawak na baraha o sa mga huhula o kung sino man. Diba? Kaya, pananampalataya ay dapat nating pagtibayin. So, saving faith, sinasabi dito na, so balikan po natin yung kwento. Medyo na-list tayo ng konti dahil doon sa manghuhula. Ayan, may kakayang manghula ang batang ito. So nakita ng kanyang mga amo na nawala na yung kakayahan ng bata upang manghula, nagawa. Kaya kinalalkat si Apostol Pablo, si Silas, sinagupit, pinahirapan, dinala ang natulang mabilanggo. Hanggang sa bituan, yung may mga kahoy, inipit ang kanilang mga paa at para hindi sila makatakas. Doon pa sila kinulong sa kaloob-looban. Halimbawa, dito Bukana, doon sila sa dulo. Tapos nilagyan pa ng mabibigat na kahoy yung kanilang paa na inipit doon para hindi sila makawala. Pero gano'n na lang ang katindi ng pananampalataya ng dalawang ito. Sa kanilang pag-aawit, pagpupuri sa Diyos, nayanig ang pundasyon ng bilangguan, nakalas ang lahat ng sabing kandado o mga nabuksan ang lahat. Nagising yung bantay ng bilangguan na yon. Pagkagising niya, bukas lahat ng pinto, akala niya lahat nakatakas. Dahil sa takot niya, siya parusahan o kung ano man ang magiging parusa sa kanya, kinuha ang kanyang tabak at sana'y magpapakamatay na. Pero sabi ni Apostol Pablo, huwag mong gawin yan. Nandito kaming lahat. Nanginginig si bantay bilangguan, hingin ng ilaw, at sabi niya, ano po ang dapat kong gawin upang maligtas? Pas, yung verse na ito, ang sabi dito ay sumagot naman sila. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambayan. Ito naligtas siya at ang kanyang sambayan. Bawat isa sa atin, mayroon tayo yung kanya-kanyang pamilya na marahil hindi pa po nakakakilala sa Diyos. Ito yung isang mabigat, masasabi ring masakit, na kapag nakikita natin ang ating mga mahal sa buhay na ito, na naglalangoy sa makasanlibutang buhay. Ito yung talagang pag napag-uusapan po ito, naiyak po ako. Kasi meron pong mga mahal pa rin ako sa buhay na hindi pa po talaga nakakakilala sa Diyos. Na lagi kong dinadala sa panalangin, dinadala sa mga request, ngunit naniniwala ko, sumasampalataya ako na mga kapatid kong ito, maging marahil pati kayo, ay makakasama natin sila sa tunay na pananampalataya. Napakabuti ng Panginoon. Ang kanyang kabutihan, hindi kayang tumbasan ng sinumang tao na naririto sa lupa. Ayan. So, doon sa aklat ng Hebreo, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Yung salvations, yung unang sa material po natin, saving faith, yun po yung lumabas yung kwento patungkol sa Acts chapter 16 verse 11. Yung sunod naman, yung doctrinal faith. Kasi ang sarap mag-aral ng salita ng Diyos. Bagamat di pa ako ganong masasabing magaling, pero nagpapasalamat ako kasi may karunungan akong tinatanggap na hinihingi ko sa Diyos. So yung mga sinasabi kong ito po yung material na pinag-aaralan po natin patungkol sa three categories of faith. Saving faith, doctrinal faith, refers to fundamental doctrinal truths and belief of Christianity. Ito yung paglalapat ng mga aralin patungkol sa pananampalataya. Sa aklat ng Colossians chapter 2 verse 6 to 7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Sa pangpito, magpakatatag kayo sa inyo at isalig ninyo sa Kanya ang iyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Ayan, kaya pagka may pag-aaral po tayo, umatin po kayo. Online yun. Online yun. Biglaanan nyo po ng oras. Kasi tulad nito, nakakadagdag talaga po ito ng ating kaalaman. Kaya kahit na doon, nagtitik po ako, nagsusulat-sulat pa rin. Kasi yun po yung para sa akin, isa yung paraan pang mapalalim tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos.
doctrinal faith. Yung pangatlo, practical daily faith. Ayan, ito yung refers to relies on God, not self, in our everyday living. Ibig sabihin, ito yung pang-araw-araw. Halimbawa, papasok ka ng trabaho, naniniwala ka na makakarating ka doon yung trabaho. O kaya sa mga araw-araw nagmumotor, naniniwala ka na makakarating ka doon sa pupuntahan mo, na nagtitiwala ka, sumasampalataya ka na makakarating ka doon. Ako personally, may mga experiences sa ganyan, bugamat masasabi may mga pagkakataon na halos masagi ng masasabi bang disgrasya o bingit ng kamatayan. Kasi dyan sa kalsada, napakarami pong sasakyan po dyan. Time na community prayer po natin, yung hindi ko alam kung last month yon, yung napakalakas ng ulan. Kahit ako inabangan ko baka mag-cancel si pastor kasi maulan. Pero hindi po nag-cancel noon. Pumunta po ako dito. Pagdating ko lamang dyan sa may Campo Crame, may school dyan, Aguinaldo High School. Mayroong isang dyan, yung manhole. Malalim talaga. Lagi kong nadadaanan yun. So, pag hindi ka nagminor doon, dahil pag motor ka, talagang sesemplang ka. Yung time na yun, napakalakas ng ulan. May truck dito sa kabila, may bus dito sa kabila, yung nasa likod ko, Fortuner. So, saan ako lulugar? Dahil parang zero visibility siya, ang lakas ng ulan, alam ko, doon ang tumbo ko yung bus na yun. So, ang ginawa ko, nagminor ako. Yung nasa likod ko, siguro hindi niya alam na may butas sa harapan ko, nagpreno ako, so ilaw yung tail light ko. Bumusina siya ng napakalakas. So, anong gagawin ko? Siyempre, kung di ako magpepreno, baka patay ako kasi pag sumimplang ako, bus truck, dalawa sila. Pero dahil nagminor ako, bagamat napakababa ng busina niya, nagpreno din siya. Dito makikita yung alam ko na pagpupunta ako, dito lalo na makakataon na testimonies, naniniwala ako, sumasampalataya ako na makakarating ako dito. Ito yung usaping practical daily faith, yung pang-araw na naniniwala ka na pupunta ka, makakarating ka sa lugar na yon. May isa pa na dahil yung motor, minsan may sumpong, pag ginaganyan mo, minsan nawawala yung power niya na off. Sunday, yun nga, yung pananampalataya, nakarating naman po ako dito. Pero yung time na paalis ng lahat, halos lahat nakaalis na, yung motor ayaw umandar. Nabasa. Siguro napasukan ng tubig yung switch. Ayaw. Sabi ko, paano kaya ito? Tol, na-testimonies ko na po ito doon sa LA. Paano kaya ito? Uwi na lang kaya ako kasi masarap matulog umulan. Pero hindi po. Nag-isip ako, ano kaya pwedeng gawin? Naisip ko yung mga grab driver na sa motor, yung angkas. Tapos nakita ko si Brother JR. Sabi ko, bro, may apps ka ba ng sa angkas? Opo. Ayan, nagpabook ako. Ayan, nakapunta po ako doon. Pero hanggang ngayon, di pa ako marunong doon sa mag-book. Pero dapat pinag-aaralan po natin yan eh. Di po dapat tayo nagpapauli sa mga ganyan kasi may time na hindi natin naasan katulad nun. Kasi pag magkukommute ako ng jeep, usually pa naman ginagawa ko pag nagko-commute ako pa uwi, naglalakad ako hanggang doon sa Alimol. Hanggang doon sa may gateway ba yun, yung daanan talaga ng Kasi yung alam kong daan. Kaya kapag kami ni Brother Fernan, pag kami naglilinis dito, naglalakad kami talaga papunta doon para makauwi. Exercise din po sa amin. Ayan, so yun yung practical daily faith na masasabi natin, nagtitiwala tayo sa Diyos. Nagtitiwala ka na makakarating ka doon sa iyong pupuntahan. Na talagang Diyos lang naman ang nag-iingat sa bawat isa sa atin. Kaya dito pumapasok yung kung gusto, may paraan. Kung ayaw, napakaraming dahilan. Totoo yan. Kung ayaw mo, madali lang magdahilan. Pero huwag kayo. Nakikita kayo ni Lord. Di ba po? Ayan. So ito yung three categories of faith na makikita po natin doon sa mga materials na ating pinag-aaralan. So doon po tayo sa applications. Faith is not just believing God is, but trusting is what He has done for your salvation. Ayan, hindi lang naniniwala kang nag-exist si Lord, nandyan si Lord, dapat sumasampalataya ka
at naniniwala ka sa Kanya. At siyempre, sumusunod ka sa Kanya. Ayan yung the secret of salvation, God's gift. Hindi rin nalalayo sa una na ito yung regalo ng Diyos, yung isa, biyaya ng Diyos. So, dito, ang sabi ay, that's not of yourself. It is the gift of God, not of your works, lest any man should boast. So, salvation is not earned, it is a gift. Regalo ng Diyos sa atin yon, yung kaligtasan na yon. So, holidays. Alam nyo, para sa akin, mahirap pumili na iregalo sa mga taong nais mong pagregaluhan. Kasi, minsan, alam mo, parang kumpleto na sa kanya, hindi mo alam kung ano yung material na bagay na pwede mong ibigay. Kasi we are blessed. Amen! We are blessed. Blessed na po tayo. Pero may pagkakataon lang na dahil gusto mong gumante, dahil hindi mo alam kung ano kayang gusto niya, baka mamaya hindi niya magustuhan yung iregalo ko sa kanya. May ganon, ano kaya, bibigyan ko kaya ng tasa ito? Minsan may ayaw nun eh. Gayon pa man, dalhin pa rin natin sa panalangin kung paano tayo makaganti ng kabutihan sa ating mga kapwa. So, dito sa mga ito, patungkol sa salvations na regalo ng Diyos, ay napakalaga na yung tinanggap natin na ay pag-ingatan natin at pahalagaan natin. Ang buhay natin, regalo ng Diyos. Di ba po? Hindi nagmumula kung kanino man lang, kundi ito'y galing sa Diyos. Yung buhay na ito, na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kalakasan lahat, galing sa Diyos na dapat nating ipinagpapasalamat na regalo ng Diyos. Napakasarap tumanggap na regalo. Masarap din, masaya din, magbigay. Ano yung sabi sa mas mapalad yung tumatanggap kaysa nagbibigay. Yung iba, sabi nila, hindi, mas mapalad yung tumatanggap. Bakit mas mapalad yung nagbibigay? Kasi dadali sa biyaya, dadaloy. Pero pag ikaw tumatanggap, lagi kasi tanggap, di ka nagbibigay. Pag napuno, wala na, hanggang doon ka na. Dapat yung blessings na tinatanggap mo, mag-flow. Kaya mas lalong pinapapala ng Panginoon yung mga mapagbigay. Yung mga madadamot. Diba? Opo. Kaya, gayon pa man, ang kalooban ng Diyos, pag talaga ng Diyos, mababago ka, matuto ka lamang sumunod. Ayan. So, ito po yung regalo ng Diyos na hindi po natin dapat binabaliwala. So, ang ating ding mga talent ay regalo ng Diyos na marapat natin gamitin upang siya ay mapaglingkuran. Kau kapatid, ano yung talent na bigay ni Lord sa iyo? Baka may mga hindi pa alam kung ano yung talent. Tingin mo, sabi sa Bible, humingi kayo at kayo bibigyan. Ano yung talent na gusto mo? Ako gusto kong mag-gitara. Kaya nga lang, ang aking mga daliri ay maikli. Napakahirap lalo ng medyo ang edad natin ay iba. Gusto ko sana yon kasi ang sarap yung magigitara ka na kasi lalo na nag-ano ako ng mga prayer meeting. Gusto ko sana pero susubukan ko pa rin. Malay nyo, baka dumating yung araw, kaya na natin yun Kasi pag ganun, halos di na maabot. Ano kayang pwedeng, hingi ako ng suggestion sa mga musicians natin. Kasi pag maikli yung daliri mo, o kaya siguro, kung mayroong maikling gitara, pwede siguro yon. Ayan, so yung talent, nakalob sa atin ng Diyos, na kanyang regalo, pagyamanin po natin, at gamitin natin sa paglingkuran ang Diyos. Maya, puro tayo sipuna, ay hindi natin nakikita yung sarili natin na halimbawa sa music, di ba? Kailangan nagtutulungan. Hallelujah. Kaya, yung gift na regalo ng Lord sa iyo, dapat gamitin mo ang Diyos ay yung mapaglingkuran. Amen. So,
Masarap maglingkod sa Panginoon. Yung pang-apat, the success of salvation is a good works. Ayan. Naligtas tayo hindi sa ating mabubuting gawa, kundi naligtas tayo para gumawa ng mabuti. Ayan. Anong sabi doon? Mayroong sinasabi doon sa aklat ng Galatians chapter 6 verse 9. Ang sabi doon, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, ikay aani kung di ka susuko. Kung ito lang yung panghahawakan mo, di mo mas palalawigin ang mga talatang ito, okay na palang gumawa ng mabuti. Actually, kahit yung mga masasama, umaani sila. Tignan nyo yung usapin po natin sa mga flood control. Sobra-sobra ang kanilang nagiging kayamanan. Hindi nila namalayan, humantong na sila sa kasakiman. Grabe, no? Ang dami naghihirap tapos may mga taong mangilan-ngilan lang na naglalangoy sa material na bagay. Di kaya di man lang nila naisip na sa sobra-sobrang kayamanan na yun. May mga nadadaanan sila mga taong pulubi. Diba? Bigyan ko kaya ito. Bilyon ang usapin doon, mga kapatid. Kaya, dapat kung ano yung tinatanggap natin sa Diyos, mga regalo, ay tulad ng dapat mayroon tayong ginagawang pagkilos, pangpaglingkuran ang tunay na Diyos. So, for we are workmanship created in Christ Jesus unto good works. Hindi tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa, kundi naligtas tayo para sa mabubuting gawa. Naligtas tayo dahil sa ginawa ng Diyos, hindi sa mabubuti nating mga gawa. Magpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti bilang mabubuting lingkod ng Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin. We are masterpiece of God. Yung regalo ng Diyos sa atin, na ginawa niya sa atin, dapat mayroon tayong ginagawang pagkilos. Dapat mayroon tayong ginagawa na upang maligod ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ayan. Tayo yung pinaka masasabing good masterpiece ng Lord. Kasi sa lahat ng kanyang lilikha, ang tao, ang talagang napakaganda. Kasi bakit? Kasi sabi doon sa Genesis, likhain ng tao na kawangan natin. So praise God. Kasi ang mga tao ay talaga malino na sinasabi doon ay kawangis ng Diyos. Diba? Kung pag sinabing Diyos, ano kayang naiisip mo na itsura niya? Ano kaya itsura niya? Minsan tumatanong sa isip ng tao, kung ano yung madalas nilang nakita. Baka mamay naisip nila yung taong, dahil sa kapapanood, yung mga mukhang artista na pala. Diba? Yung iba, piniprint nila yun, tapos nilalagay na sa altar, yun na yung sinasamba nila, niluluran na nila, hindi nila alam, yun na yung mga artista na gumanap lamang sa mga pelikula. Kaya dapat alam po natin ano kaya ang itsura ng Diyos. Siguro kailangan ko pa ng mas malalim na aralin para po dito. Bagamat malinaw sinasabi sa Biblia, ang tao ay kawangis ng Diyos. Ayan, purihin ng Panginoon. So, yung kaligtasan na ating tinanggap, ay dapat mayroon tayong paggawa. Tayo yung mga nilikha ng Diyos. We are good masterpiece, God masterpiece. In spiritual and theological context, the great masterpiece of God is described in the Bible as humanity, especially believers who are created anew in Christ Jesus, as started in the verse Ephesians chapter 2, verse 10. Ito yung pinakahuling verse na binasa po natin. Ang paglikha ng Diyos. Yung paglikha ng Diyos sa atin, o pagligtas ng Diyos sa atin, kaya tayo niligtas, ay dahil may purpose ang Panginoon sa bawat isa sa atin. So, in the New Living Translation says, for we are God's masterpiece, created as anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. May plano ang Diyos, kaya sabi ko noon, kanina pa, na yung pala yung plano ni Lord sa akin. Kaya naligtas ako sa mga ganong masasabi nating sakuna sa mga muntik ng malunod. May plano ang Lord. Kaya Lord, salamat. Sabi ko na yung plano mo sa akin
na ngayon ko na-realize na may purpose. Tulad ng sabi ko kanina, lahat sa atin tayo may purpose ang Lord. Di ba? Ayan. So, mayroong tatlong dito, apat, patungkol sa God, masterpiece na tayo yon. Divine design. Ayan. The original Greek word of masterpiece or workmanship in other translation is poema, from which the English and poem is derived. This suggests that each person is a uniquely and intricately designed work of art, a living poem, crafted with intentionality and purpose by master artists, not a product of random chance of assembly line. So tayo po ay mga divine design. Na-design po tayo sa pagkilos talaga ng Diyos. So tayo kakaiba at espesyal na nilikha ng Diyos. Kakaiba sa lahat ng kanya nilikha. Tayong mga tao. Ayun, a new creation, yung pangalawa. The masterpiece status is not just based on initial creation, but on the spiritual creations that happens when a person accepts Christ. This is a process of transformation when flaws and past mistakes covered by grace and individual is made anew. Ayun, dahil kapag nakipag-isa na tayo sa ating Panginoong Hesus, lahat tayo ay bago na. Yung kasalanan na ginagawa mo, huwag mo nang babalikan. Sumisilip-silip ka pa ba? Huwag na. Di ba? We are new creation. Amen? Lahat tayo ay bagong nilalang na. Tulad ng sinabi ng ating mahal na kapatid, si Irving. Sabi doon, maging asin at ilaw. Paano ba maging asin? Kailangan bang hindi ka maligo ng isang linggo para mukhang asin-asin? Sorry po, joke lang. Pero maging asin at ilaw, sabi doon sa mga ibang talata, ano pa bang silbi ng asin kapag wala na itong lasa? Tinatapon na lang ito at apak-apakan. Ibig sabihin, pagka ikaw ay magiging asin, kung kang purpose, ikaw nagbibigay ng lasa, lasa sa buhay. Mayroon kang dapat existent, mayroon kang nag-exist ka bilang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos. Bilang ilaw naman, ay yung mga taong nakikita kanila, iisipin nila, hindi sa pagmamata, ito yung mabuti, yung may ganon. Hindi yung pag dumati, ayan na si ano. May ganon. So, maging asin at ilaw. Ayan. So, we are new creations dapat. So, purpose and good works, yun yung pangatlo. Mayroong purpose, dapat mayroong mabuting gawa. This new creations is not without purpose. God has pre-planned good works and a unique destiny for each person to walk in using their specific gift and talent to reflect His character and bring Him glory. Ayan, yung may purpose dapat, may purpose ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tayo naririto, kaya natin napapakinggan ang lahat ng ito upang ipaliwanag sa atin na ang Diyos na nagligtas sa atin, nagbigay sa atin ng libreng kaligtasan, sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing, at kabuhay na mag-uli, ay dahil may purpose ang Lord sa bawat isa po sa atin. Ayan, so yung pangatlo, a work in progress. Believers are considered a work in progress, being continually shaped and perfected by God's throughout their lives, a process that is not fully complete until reach in heaven. Lahat po tayo nasa proseso pa rin. Hanggang tayo nasa mundong ibabaw na ito. Wala pang perpekto. Walang ibang perpekto kundi ang Diyos. Walang ibang perpekto na namuto sa lupa na nagkatawang tao kundi ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Kaya lahat tayo nasa proseso. Kaya nandyan yung mga pag-uudyok ng diablo lagi, lalo na sa atin. Kaya dapat nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin lagi sa Lord na maiwasan itong mga ito. Doon sa mga prayers po natin, minsan may pagkakataon, tama ba na pagdating sa mga typhoons, mga lindol, yung iba sa mga po sa Facebook, Lord, tigil nyo na po ang lindol, ang bagyo. Pero sa atin, ano po kaya ang ating panalangin?
Siyempre, ang pag-iingat ng Panginoon. Para sa akin, siguro sa inyo din, sa bawat isa sa atin, na hindi ito pipigilan, kundi ang pag-iingat ng Panginoon ang ating hingin. Kasi pag pinipigilan mo yan, baka yung purpose na Lord, na disiplinahin yung mga taong di sumusunod sa Kanya, ay pinipigilan mo na. Diba? Kaya ipagpasalamat natin sa Lord, dumaan yung si Tino, si Juan, sino yung susunod? Si Tu? May Tu ba? At iningatan tayo ng Diyos. Diba? Napakabuti ng Panginoon. Amen. Kaya napakalaga na yung panalangin mo, siya sa atin mo mabuti. Baka mamaya yung panalangin mo ay hindi na naka-align sa kagustuhan ng Panginoon. Diba? Ayan. Dalawin po natin ulit yung pinag-aaralan natin last Tuesday. 4 hours of repentance. Ayan. So, repentance, isang R ay responsibility. Lahat tayo ay mayroong responsibilidad patungkol sa pagsisisi o paghingi ng tawad. Sa Lucas chapter 17 verse 3, kaya't mag-ingat kayo kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, pagsabihan mo at kung siya ay nagsisi, patawarin mo. Ayan, napakalaga ng pagpapatawad. Nauulit, na kapag hindi ka talaga nagpatawad, hindi ka rin patatawarin yung Ama na nasa langit. Napakalaga ng natin sa ating kapwa. Huwag mong panghawakan yung nagtanong, Guro, ilang beses ko pang patatawarin ang aking kapatid pag nagkasala? 70 beses. Pag umabot ka na doon, Diyos ko po, wag na. Yung isang kasalanan, kaya nga pagka hindi sapat yung yung paghingi ng tawad, pagsisisi. Totally sa mali mong ginawa. Di ba? So responsibility, lahat tayo may responsibilidad. Yung paghingi naman ng tawad, dapat galing sa puso, hindi lang binibigkas na yung labi, totoong pagpapatawad at totoong paghingi ng tawad. Ay yung isa, show genuine remorse. Ayan. Na dapat mayroon kang pagsisisi. Sa Aklat ng Kawikaan, chapter 28, verse 13, ang magkukubli ng kayang sala hindi magpapabuti. Ngunit ang kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Yung buong paghingi ng tawad, hindi yung plastikan. Yung iba, kinuha nila sa Tupperware ka. Ano yun? Plastic pala. Diba? Kaya dapat mayroong totoo. Kaya nga sabi, diba, bago na tayo. Kung ano yung dati nating buhay, ay talikuran na, lalo na pagdating dito sa paghingi ng tawad. So, yung pangatlo, make amends. Ibig sabihin, pagbabago. Lucas chapter 3 verse 8, ipakita nyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi kayo. Hindi yung sinasabi mo lang na patawarin mo ako, pero pabalik-balik ka pa rin sa mali mong ginagawa. Baka nadadaya ka na ng diablo, hindi mo pa namamalayan. Diba? Pang-apat, ayun, sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayo makiayon sa takbuhan ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-isip upang maunawa ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Huwag mo nang ulitin. Doon nakikita na hindi tapat yung paghingi ng hindi nagiging tapat yung pagsisisi. Huwag nang babalikan. Diba? Halimbawa, yung tulay, tumawid ka na, huwag ka nang babalik doon. Sa mga ibang interpretation, ang naging tulay ang ating Panginoong Hesus, kaya nakatawid ka doon sa Diyos Ama. Diba? Lilingon mo pa ba yung buhay mo na nakaraan? Huwag na. Hintayin mo pa ba na disiplinahin ka ng Panginoon? Huwag na. Diba? Kaya napakalaga po na ang patawad, pagsisisi ay galing sa puso.
Ito po yung balikan po natin yung ating apat na outline. The source of salvation is God's grace. The system of salvation through faith. The secret of salvation is God's gift. But the success of salvation is God's work. Kaya dapat po ginagawang pagkilos sa kaligtasang ating tanggap. Ayan, sa ating conclusion, ang kaligtasan ay pinagkaloob sa mga tunay na mananampalataya ay hindi matutumbasan ng kahit sino mang tao sa mundong ibabaw na ito, maliban sa ating Panginoong Hesus na nagkatawang tao. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, kaya natin nakamtan ang kaligtasan na ating tinanggap. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon. Dahil ang kaligtasan na aming tinanggap ay totoo at nagmumula sa iyo. At hindi ito sanghi ng aming mga ginagawang mabuti, Panginoon. Ang aming mga gawang mabuti ay bunga na lamang ng pagkatanggap po